Sagot naman ni Mayor Magalong sa hamong maglabas ng ebidensya upang mapatunayang may katotohanan ang kanyang mga bintang. Talagang this is a challenge to all of us dahil another is they want me to produce evidence when in fact ang ebidensya nandun na sa mukha nila. Mag-download lang sila ng mga videos ng mga congressman na wala nang sinalita kundi wala nang sinabi kundi kung wala si speaker walang akap, kung wala si speaker walang ganito, pasalamat tayo kay speaker, puro ganun na lang lahat. Akala mo ang namimigay ng pera yung speaker, bakit pera ba niya yan? Pera ng taong bayan yan. Anong kabobohan yun, guys? I mean, seriously, is it proof of graft and corruption? Ebidensya ba ng korupsyon yung sinasabi niya ni Magalong? Nagpapasalamat sila kay speaker, nagpapasalamat kay speaker. Ay, hindi ko pinagtatanggol si speaker hindi ako fan ni speaker. Pero hindi ho yan pruweba ng korupsyon. Hindi ho yan ebidensya ng korupsyon. Mukhang dito sa sagot, di ba hinamon? Di ba nag-expose itong si Magalong nung nakaraan? Ito yung kanyang expose. Sabi ni Mayor Benjamin Magalong, it's more funds in the Philippines. Baguio City Mayor Magalong revealed 2025 budget used as election fund. Specifically pertaining to AKAP. Yung AKAP lang naman tinitira niya, hindi naman niya tinitira yung AIX Di kayo tatakang bakit? Ba't AKAP lang? Bakit? Kasi pinapakinabangan niya Amy Marcos. Pinapakinabangan din niya yun In fact, sa distribution nga ng AKAP, nandoon din siya. Pinapakinabangan din naman yan Pero kasi, kaya ho niya binibira ang AKAP kasi ang kalaban niya, kongresista, kalaban niya sa bilang mayor sa Baguio City, ay incumbent congressman. So by extension, pag tinira niya yung AKAP, by extension, tinitira niya yung yung kanyang kalaban sa politika. Banda yun Babanda dun sa kasi miyembro ng kongreso yun So babanda dun. So pag sinabi niya, yung kongreso talaga masyadong corrupt, hindi niya naisip na meron siyang tatlo o apat na cases sa ombudsman, graft and corruption. Matindi yun. So syempre, sinagot yan ng ating ng ating administrasyon, di ba? Sinagot yan. Ano sinabi ng ating administrasyon? Patunayan mo na talagang merong korupsyon at ginagamit sa eleksyon yung AKAP. So yun ang sinagot ng ating administrasyon. Sumagot si Magalong dito. At dito sa sagot niya mga kotsero, nahubaran ang kasinungalingan ni Magalong. Pinatunayan lang ni Magalong na nagsisinungaling siya. Tignan ko naman si Ma'am Miss Claire Castro kasi nga has no choice but to defend of course the administration. Pero ang kinakuha ko lang naman dito is what is really happening. Actually nasa kanila nga ngayon may mga ebidensya Unang-una, doon pa lang sa AKAP hindi naman nakasali yan sa NEP. Bakit nagkaroon sa bicameral ng NEP ng AKAP bigla? Itong pahayag ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong hinggil sa hamon ng Malacanang na magpakita siya ng ebidensya sa pahayag na ang pambansang budget ngayong taon ay ginagamit bilang pondo sa halalan. Sa press briefing kahapon, sinabi ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na bagamat nirerespeto niya ang pahayag ni Mayor Magalong, mas makabubuti kung suportahan ng alkalde ang kanyang pahayag gamit ang mga ebidensya. Kung meron pong ebidensya, ito naman po ay may kaso na patungkol po sa GAA at sa enrolled bill. Magbigay na lang po siya ng ebidensya doon para kung meron pong issue ay mas maliwanag. Pero kung maibibigay niya po sa amin, sa PCO, kahit po sa akin, mas maganda po kung mababasa ko lahat ng mga ebidensya niya. At ito po ay ating paiimbestigahan. Sagot naman ni Mayor Magalong sa hamong maglabas ng ebidensya upang mapatunayang may katotohanan ang kanyang mga bintang. Talagang this is a challenge to all of us dahil another is they want me to produce evidence when in fact ang ebidensya nandun na sa mukha nila. Mag-download lang sila ng mga videos ng mga congressman na wala nang sinalita kundi wala nang sinabi kundi kung wala si speaker walang akap, kung wala si speaker walang ganito, pasalamat tayo kay speaker, puro ganun na lang lahat. Akala mo ang namimigay ng pera yung speaker, bakit pera ba niya yan? Pera ng taong bayan yan. Anong kabobohan yun, guys? I mean, seriously, is it proof of graft and corruption? Ebidensya ba ng korupsyon yung sinasabi niya ni Magalong? Nagpapasalamat sila kay speaker, nagpapasalamat kay speaker. Ay, hindi ko pinagtatanggol si speaker hindi ako fan ni speaker. Pero hindi ho yan pruweba ng korupsyon. Hindi ho yan ebidensya ng korupsyon. Sinabi niya, yung existence mismo ng AKAP sa GAA, yun mismo ang ebidensya ng korupsyon. Yung existence niya, yung line item existence niya sa General Appropriations Act, yung ebidensya ng korupsyon, paano? Batas yun. So, ibig sabihin, kung yung line item na yun, mga kotsero, ang illegal. Ibig sabihin, mga kotsero, kahit
kahit anong provision, kahit aling provision sa GAA ay posibleng illegal. How can you say that a provision of law is illegal unless it is unconstitutional? I-declare yan ng Supreme Court na unconstitutional. Doon lang natin masasabi na illegal. Kaso mo, paano i-declare na unconstitutional? Sino ba ang merong power of the purse? Sino ba ang may sole power to determine where the money of the national government is going? Punta ka sa konstitusyon. Article 6. Basahin mo yung konstitusyon. Sa Article 6, mababasa mo na kanino ang kapangyarihan para maglagay ng budget diyan sa sa GAA, sa General Appropriations Bill. It is with Congress. Ang kapangyarihan lamang ng executive diyan ay veto power of the president. Yun lang yun. That's it. Pwede yung sabihin na, hindi ko kailangan to. So tanggap. Hindi lang kapangyarihan ng presidente. Wala sa National Expenditure Plan. So what? And besides, it will only be declared illegal if it is declared unconstitutional by the Supreme Court. Wala, nasa Supreme Court na yung kaso. Kaya nga ang sagot ni Yusek Claire Castro, pumunta ka sa Supreme Court, mag-provide ka ng ebidensya na yung line item na yan ay illegal. Hindi mo pwedeng sabihin na mag-download ka lang ng video ng mga kongresista nagsasalita, nagpapasalamat kay House Speaker. Yun na agad ang ebidensya mo ng korupsyon. Paano? Yung bang pera na nakalagak sa DSWD, take note ha, kapag merong pag-transfer ng pera from DSWD to the House of Representatives, yun illegal yun. Yung video na nagpapasalamat sila kay Martin Romualdez, hindi ho ebidensya, yun ang malversation. Kasi nga ho, ang illegal, ang corruption ay nangyayari sa transaksyon, hindi sa pagsulat sa batas. Or halimbawa, sa kaso ng AKAP, pag merong napakitang dokumento, itong si Magalong na nakasulat, ibinigay ng DSWD ang pera ng AKAP sa House of Representatives. O ayun, overt act yun. Pwede mong kasuhan ng plunder. So, yan ang hinihingi na tipo ng ebidensya. Hindi yung nakita mo yung statement of vlog ng kung sino mang content creator na nagsasalita sa congressman at sinasabi niya, salamat kay House Speaker, salamat kay House Speaker. No, that is not proof of plunder. Tapos sasabihin niya, yung AKAP mismo ang patunay na may korupsyon. How? How are you sure? Meron bang pondo ng AKAP na ginamit for elections? Patunayan mo yun. Yun ay papakita mo. Anong ebidensya na ginamit yung AKAP para bumili ng boto sa eleksyon? At hindi pwede dito yung chismis-chismis lang, yung malisya nyo. Hindi pwede. Kailangan magpakita ka ng dokumento or ebidensya. Video, picture, testimonya ng isang tumanggap. Sinabihan siya na, iboto mo si bibigyan kita ng AKAP. Iboto mo si ganto. Yun ang kailangang ebidensya, hindi laway. Lang yan, laway ebidensya mo. Lalong nahubaran dito si Magalong. Diyos ko, lalo siya nagmukhang sinungaling talaga. Direktang tugon dito sa ngayon ang liderato ng mababang kapulungan ng Kongreso. Pero nauna na ring itinanggi ng mga kongresista ang aligasyon. Ayon kay House Prosecutor at One Rider Party List Representative Rog Gutierrez, hindi totoo na mga kongresista ang may hawak ng budget ng AKAP, kundi Correct. mga Yes, ahensya Gutierrez. ng gobyerno. AKAP Tupad MAIC. These are all national budget of the national agencies. So I think respectfully they belong to the DSWD, the DOH, and the DOLE. So I'm not sure where it would come from po na it is allocated po. So in our experience, what the congressman would do is that they would try to serve as a bridge between their constituents and the national government. They would assist them in procuring them, but it would not be allocated in such a manner. Dati na ring iginiit ni House Minority Leader at 4-piece Party List Representative Marcelino Libanan. Hindi sila nakikialam sa disbursement ng social services ng pamahalaan. Sa experience ko po ay wala akong ganyan na nakikita at wala po akong ganyan na na-experience. Yung sinasabing 2025 na yung GAA ay election funds, lahat ng disbursements hindi po nakikialam ang mga politiko. Sa mga distribution ng social services, bawal po ang mga politiko magpunta roon. Pero sagot naman ni Mayor Magalong. Well, alam mo, sanay naman sila magsalita at magsinungaling. Kaya isa lang ang sasabihin ko sa kanila, katotohanan lang po. Katotohanan lang po. Makinig kayo sa taong bayan. Mahiya na kayo sa ginagawa ninyo. Naghihirap na yung taong bayan. Balik sa'yo, back to you. Katotohanan lang po, Mayor Magalong. Ako sa kay, tapos wala kang mapakitang ebidensya. So ganun na lang. Abangan na lang natin, Mayor, hindi ba? Pero hanggat wala kang napapakitang ebidensya, yung substantial talaga, hindi ka nga makapag-mention ng pangalan Simpleng pangalan, hindi masabi.
May nag-comment kanina tungkol sa parang sabi si Magalong doon naging marites na lang. Hindi ko siya naging marites. Mas may kredibilidad pa nga mga marites kumpara kay Mayor. Kasi ang mga marites, mga kotsero, pag nag-chismis may pangalan. Kilala mo kung sino. Si Magalong wala. Hulaan mo kung sino. Diba? Maglabas ka ng pangalan. Certain cases, instances kumbaga kung saan nagkaroon niya ng korupsyon. Maling paggamit ng pondo. Maniniwala. Ako willing ako maniwala. Alam niyo mga kotsero, ako willing ako maniwala. Ako handa akong maniwalang corrupt si Martin Romualdez. Oo. Alam niyo bakit? Hindi ako fan ni Romualdez. Kung ako ang papakitaan ng ebidensya na si Martin Romualdez ay corrupt, kasi totoong ebidensya, maniniwala ako dyan. Kaso wala maipakita to si Magalong. Chismis eh. Puro chismis.